Alam niyo po ba sa kasagsagan ng ECQ, gagawa po tayo ng paraan para meron tayong pambili ng coffee. Welcome po sa ating YouTube channel, Potech TV. And yes po, ito ay review lang ng ating mga pinag-aaralan sa mismong strategy na aking shinare sa inyo. At syempre, ito po yung gamit ng mga levels. At sa H1 naman ang gamit ng aking sariling na discovery kong formula para sa buy and sell, at tinawag ko po yung Color Bytes formulas. At syempre po, nagsara yung market sa gold at yung madaling araw ng Saturday. Yan, yung nakikita yung pinakahuling candlestick diyan. Parang nasa ano siya, no? 1769. At dapat yung malaman dito sa pinakababa, ito po, makikita nyo po na nilagyan ko to ng label. Siya po ay yung sell level 1 natin. Bali, expire na po ito siya. Nung bumukas yung market, alam niyo pong nangyari? Yan po. Bumagsak. Napakalaking candlestick yan. At nagkaroon ng confirmation sa sell level natin. Ito yung sell level natin. Nagkaroon ng confirmation kasi ang hinahanap natin dito bago tayo mag-place ng entry, yung bear candle below the sell level. Siya po yung magsasabi sa atin na time to place our entry, sell entry. Ganun pa man, dapat maging marunong tayong magbilang. Kung bibilangin po natin kaagad yan, yung pinakamalaking candle na to, hindi po siya nag-touch sa EMA natin, di ba? Ang basehan dito yung mga body nila, ha? Hindi nag-touch siya. So, isa na kaagad. So, pangalawa yung confirmation natin. Kung nag-entry ka dyan, pangatlo, yung doji. Pang-apat, okay, dito, bibigyan ka kaagad ng idea. Yung pang-apat niya po is ano na siya, malaking bull candle. So it means dahil pang-apat na po siya, possible na po talaga magkakaroon ng new sell level. Okay, kaya nakalagay dito, ito yung sell level number 2. So expire na yung sell level number 1, ito na yung sell level number 2. Tuwing nagkakaroon po ng bagong level, ang nangyayari po ay nagbabago din yung direction kadalasan, except na lang kung mayroong confirmation candle kapag sa sell level natin, below the sell level, kapag buy level naman, above the buy level. So ang nangyari po, balik tayo doon, medyo ano siya, pumunta siya doon sa taas. So ang nangyari po, tulad ng sinabi ko, nung nagkaroon ng new sell level, bagong sell level to, nung umaga po ito, ang nangyari, nagbago nga yung direksyon. Okay, umangat na. At nagkaroon ng crossovers ng EMAs natin dito. At hanggang nagkaroon po ng bagong buy level. Okay, ito po yung buy level number 1. Okay, so tuwing magkakaroon ng bagong level sa bawat buy or sell level, next, nag-expire po yung previous level. Ito, hindi ko lang tinanggal para ma-review natin kung ano ba yung nangyayari. So, sa unang buy level po, okay, nilagyan ko dito ng arrow, nagkaroon po ng, okay, ayan, medyo nag-ano siya, lumilihis siya. Sige, balik tayo doon. Pasensya na po, medyo, ang ginagamit natin ay isang cellphone lang po. Okay, kasi ito na po yung ginagamit ko talaga hanggang sa pag-trade. Mas gamay ko po ang pag-trade sa cellphone pong ito. Ito po, kung makikita nyo po, ulitin ko, ito yung ating buy level number 1. Nagkaroon po ng confirmation above the buy level number 1. So, anong yung nakita nyo? Ito mismo. Kung dyan tayo nag-entry after that bull candle above the buy level, tingnan natin kung siya nga ay confirmation candle sa ating buy level number 1. Okay, tingnan natin, review natin, Okay, pero bibilangin nyo kagad yung candle simula dyan
bago yung bull candle na yan, merong red candle. Okay? So, not touching EMA, dalawa na kaagad. So, nag-place ka ng entry. Pangatlo, pang-apat, yung doji. Pang-lima, doji din. So, pagka ganyan, anytime, pwedeng magkaroon ng new level. Kaya maingat ka. Okay? So, ang nangyari nga, nagkaroon ng buy level number 2. So, yung buy level number 1 natin, expire na siya. So, hindi nagkaroon ng crossover sa EMA dito sa part na to. Nagpatuloy siya hanggang nagkaroon po ng napakalaking bear candle. Okay? At tulad ng sinabi ko sa inyo, since nagkaroon ng bagong buy level, ang nangyayari po, nagbabago po yung direksyon. Kaya yan, napakabilis, di ba? So, sayang, parang manghinayang ka. Kasi kaka-entry mo lang dito, okay, tapos naging negative na kaagad, di ba? Kaya nga ang sinasabi ko, kailangan makikita nyo kaagad yung mga candles na away from EMA, yung hindi nakatouch. Kaya, alanganin kung ito yung kung ginamit natin siyang confirmation, 'di ba? Bago tayo nag-place ng buy entry. So ganun pa man, kung halimbawa nag-buy ka nga diyan at kung masyado tayong maingat sa ating mga lot size, okay, palagay ko hindi naman tayo masusunog dito kasi hanggang diyan lang siya nagbaba sa 1767.29 yata yan, di ba? Okay. So, dapat nyo pong malaman, dito sa part na ito, yung ating buy level number 2, okay, nagkaroon po ng confirmation candle. Okay? So, i-move ko ito para pinaka-guide natin to. Okay? Ulitin ko, kapag nakita natin, na-identify natin yung mga levels, okay, halimbawa, by level, then ang hanapin natin bago tayo mag-entry, yung bullish candle or bull candle above the buy level. O, yan po yung confirmation. Nag-buy ka po dyan. At, ayan na po, talagang nag-profits na po tayo. Okay? Ulitin ko, lagi nating bibilangin yung mga candles away from the EMA. 1, 2, 3, 4, sa 4 pa lang or pangatlo pa lang dapat na kayo kaagad, nakapag take profits na kasi scalping strategy po ito. So ang nangyari, may mga dojis. So isa rin po dapat na babantayan natin itong mga dojis na to. Malaking role nila sa mismong pag-scalp natin kasi usually nagkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng mga candles natin, di ba? Kapag may mga dojis tayong nakikita. So, ang nangyari nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, nagkaroon nga ng another level. So, 3 candles, or ang sabi ko nga, after na makita nyo yung confirmation candle, nag-paste tayo ng entry, blue is blue. O, sapat na yung 2 candles, di ba? Huwag natin hintayin na mag 5 candles kasi yung 5th candle, possible, anytime, magta-touch na po yun sa EMA. Okay? So, pitas na kaagad doon. So, ang nangyari, nung nagkaroon nga ng buy level, tulad ng sinabi ko sa inyo, possible na magbabago yung direksyon. Okay, yan yung buy level number 3. Okay? So, syempre, aabang tayo ng confirmation candle. So, ang hinahanap natin, above the buy level, isang bullish candle or bull candle. So, meron na tayong nakita dito. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, itong part na to hindi pa safe kasi nga tuwing may pagbabago or tuwing may bagong level, nagkakaroon ng bagong direksyon. Kaya may mga red candle tayong nakita dyan. So, inabangan natin. Butin lang may isang engulfing candle. Okay? Pero, pwede, ang term ko dito, angry bull. Okay? Nasasabayan ko na to. Pero maging maingat kayo. Kasi nga, ang mas tiyak na hahanapin natin, yung bull candle. Ayan, ito po. Ayan, confirmation candle to ha. So, nag-place tayo ng entry dyan.
kung bibilangin natin kaagad, may dalawang nauna na doji, so tatlo na kaagad, apat. So dito pa lang nakapag ano na kayo, nag-isip-isip kaagad kayo kung pipitas na tayo kaagad dito, di ba? Kasi 1, 2, 3, 4 candles pa lang. Pero ganun pa man, kung nakapagpitas tayo dito, okay, hindi natin kalugian yun kasi nga yun yung kinasanayan natin na magpitas kaagad, blue is blue. Okay, tumaas nga, parang nanghinayang tayo dito. Pero ganun pa man, tingnan nyo po yung nangyari, nagkaroon kaagad ng panibagong level. Okay, sige, ito na yung buy level number 4 natin. So, anong nangyari tuwing nagkakaroon ng new level? Yan nga po, nagbago yung direction, bumaba, no? At may doji pa po. Ang nangyari nga, hindi nagpatuloy. Possible kasi na magkaroon ng mas malapit na sell level dito. Okay? Pero hindi niya nagawa kasi hindi nagkaroon ng crossover. So, ang talagang aabangan natin, walang crossover ng EMA dito. Ang abangan natin talaga, yung isang bull candle above the buy level. Ito nga po, nag-entry na tayo. So, bibilangin kaagad natin. Back to 1 tayong pagbilang kasi ito, dumikit siya sa EMA. So, 1 pa lang ito. So, ganado tayo mag-place ng nakapag-entry na tayo dito. Okay, halimbawa, dito yung entry natin. 1, 2, 3, 4. Okay, pitas na sana. Pero parang konti lang yung napitas natin, di ba? At hanggat nasa taas sila ng ating new level, ng buy level, pwede naman na medyo kung nakukulangan tayo. Okay? Basta't nakikita natin na above buy level, sige lang kung nalilitan pa tayo sa profits, okay? Pero okay na yun kahit maliit lang, di ba? Tapos umangat ulit, nang hinahayang tayo ulit kasi sayang naman nagpitas ako. Anong pipiliin natin? Pipitas tayo ng malaki or yung pala na-miss natin, habulin pa natin, yung pala maya-maya nagkaroon po ng mga dojis at automatic nagkaroon po ng panibagong level, which is a buy level pa rin, buy level 5 na po. So ulitin ko, nagkakaroon po ng pagbabago sa direksyon ng mga galaw ng candlesticks. So bumaba nga, okay? Yan po, nagpatuloy ng pagbaba. Alanganin to, ang tawag natin dito, consolidation. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, in between levels, delikado pong mag-entry kasi tinawag ko yung war zone. Pag sinabing war zone, nandyan sina bull at bear, nagkakaroon sila ng battle sa isa't isa. Tug of war. Yun, kaya sinabi kong war zone, di ba? So, inabangan talaga natin yung bull candle above the buy level and bear candle below the sell level. Except sa mga dojis. Yun yung exception. Yan, so nagkaroon po ng ang tinatawag natin dito ay nagkaroon po tayo ng consolidation. Yan yung tinatawag ko na in between levels. Ang tawag ko dyan ay war zone. So, hindi siya applicable na mag-entry. So, pero dito, nakapag-entry pa ako dito. Okay? Dapat nyo malaman, nakapag-entry ako dito ng sell kasi nga nagkaroon ng crossover. Okay? At merong trigger candle. Pero ganun pa man, nasanay kasi ako na at least pag blue is blue, nakapagpitas ako, yan nga, buwaba tapos umangat. Diba? Tapos sumunod na kagad yung buti na pitas ko. Kasi not safe nga talaga in between levels. Kaya ang masahanapin natin yung sa mga level talaga, yung susubra or yung hindi naman susubra, yung mismong sa sell level, isang bear candle na mag-o-open at mag-close below the sell level. Sa buy level naman, isang bull candle above the buy level. Okay? Yan, meron tayong sound effect, isang pusa sa baba ng aking mesa. So, yan po, buti napitas ko kaagad dyan. So ngayon, ulitin ko, lahat ng mga level sa baba expire na except sa sell level number 2. So ngayon ang nangyari, ito diba yung ating buy level number 5. Ang hihahanapin natin ulit kasi hindi nagpatuloy sa pagbaba, hindi siya nag-create ng new sell level.
isang pong bull candle above the buy level. Ito. So, pwede na rin dito. Okay, ako lang yung gumagawa nito kasi na in advance naisip ko na kaagad na yung susunod na candle, makikita kagad natin kasi 5 minutes lang, di ba? Sabihin natin 3 minutes, last 1 minute, 4 minutes. Nakikita ko na yung susunod na candle, isang bull na mag-open sa taas ng buy level. Kaya nakapag-entry ako. Ulitin ko, ito yung ating confirmation candle. O, halimbawa, nag-entry ka na dyan sa taas. Yan, dito yung entry mo. Yun. Bibilangin mo kagad, 1, 2, 3, 4, pang-apat, di ba? Alanganin. So, anytime, pwede ka na magpitas kasi ito yung confirmation candle. Since anytime, pwede na kagad magkaroon ng ng new level. Okay, maingat. Nung umangat yung isa, dito yung entry natin. Nung umangat siya hanggang dito, pitas na kagad. Blue is blue. Yun, nagliit yung mga candles. Okay, ang dami. Tapos nanginayang na naman tayo kasi napitas na kagad natin, di ba? So, okay lang yan. Kasi, natatakot tayo pag may mga dojis. Ayun nga, nangyari. Nagkaroon po ng new buy level. Okay, ito na yung new buy level. Buy level number 6. So, yung buy level number 5 hanggang sa pinakababa, expire na yon. Ito na yung valid. Okay? So, ang nangyari, ulitin ko, talagang nagkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng mga susunod na mga candlesticks. So, yan nga po. Kaya, kung hindi nyo napitas, bago pa nagkaroon ng new level, okay, sayang naman yung profits, di ba? O magiging mababawasan hanggang nagbaba ng siya ng nagbaba. Okay, nagkaroon na naman ng crossover pero nasa nasa war zone to ha. Nagkaroon ng crossover ng EMA, nagkaroon ng trigger candle, okay? Nasabayan ko to. Okay? Kasi alam ko tong nangyayari ito. Tapos nung mabilang ko yung mga candles, anytime kasi magiging magkakaroon na siya ng sell level, nakapagpitas na kagad ako yan dito. So, ulitin ko ha. Nasa war zone ako, pero nagawa ko mag-entry. Okay? Minsan kasi talagang naiinip na rin akong magbantay, pero wag niyong gagayahin yun ha. Ang the best, hintayin yung magkaroon ng mga levels at yung mga confirmation candle yung hahanapin natin. Okay? So, kung tulad nito, ulitin ko, itong red horizontal line dito, cell level 3 natin to. So, yung cell level number 2, expire na. So, ito na yung bagong cell level. So, siyempre, ang hahanapin natin, kailangan nating maghanap ng mga confirmation candle. So, kitang-kita naman natin na walang confirmation candle below our new cell level. So, nasa war zone. Considered siyang anong tawag dito? Considered po siyang ranging or consolidation, di ba? Nasa war zone, di ba? So, ngayon, ang nangyari, itong buy level natin na to, buy level number 6, nagkaroon po ng confirmation. So, kung enter tayo dito after this confirmation, okay, bibilangin natin simula sa baba niya, 1, 2, 3. So, dito pa lang, yung pang-apat, kung mabilis tayo, blue is blue, dapat nakapagpitas ka na hanggang dito, di ba? Since ito nga yung confirmation candle. Anytime, ulitin ko, anytime, since may 4 na, may given na yung, yung 2, so, 3, 4. O, pangatlo pa lang, nakapitas na, di ba? Okay, yan. Dito pa lang sa doji ng bull candle na to, nakapagpitas na tayo. Okay, pero na-miss naman natin. Pero alam niyo pong nangyari, yun, bumaba na po siya, di ba? O, sayang din kung hindi natin napitas agad. Kung naghintay pa tayo ng malaking profits. Okay? So, ganito nga po yung nangyari. Para hindi tayo malito, itong buy level number 6 na to, i-delete na lang natin ha. So, ito na yung valid buy level natin, buy level number 7. So, ulitin ko, tuwing nagkakaroon ng bagong level,
nagbabago yung direksyon. So, kung hindi mo napitas yan, sayang kasi bumagsak nga, oh. Yan, bumagsak na po siya. Okay, at nag-consolidate ulit. No? May consolidation ulit. Since ang hahanapin natin, a bull candle above the buy level, kasi wala namang sell level dyan, di ba? Napakalayo pa ng ating sell level. Okay? Ayan, ito yung confirmation candle para sa ating buy. Okay? Kung nag-place ka dyan ng entry, okay, sabihin natin, dito ka nang kapag-place ng entry, bibilangin nyo kaagad yung mga candles, meron kaagad na, pangalawa kaagad yan, yung doji na yan. So, 3, 4, okay, wala pa rin, kinabahan ka pa rin, di ba? Maliit pa rin. Pero, sa tingin ko, sa mga oras na to, makikita mo naman na malakas yung kumbaga uptrend na po talaga siya. Mamaya ipapakita ko, isi-switch ko sa H1 ha, yung aking formula. Okay? Kaya nasabi ko na talagang identified na po yung uptrend. Sige po, yan po. Ito yung nangyari. Nagkaroon nga ng buy level number 9, ay number 8 rather. So, iniisip natin kaagad yung entry natin, hanap tayo ng confirmation candle. Okay, ito hindi, 'di ba? Pero bumagsak siya, 'di ba? Tulad ng sinabi ko, tuwing may bagong level, talagang magbabago yung direction, pero saglit lang, malakas talaga yung uptrend, kaya tuloy-tuloy sa pagtaas. At kung ito yung binasihan natin na confirmation candle, okay, kasi above the buy level, okay, bibilangin ulit natin 'yan. Meron tayong isa, dito yung pagbilang. Ito ang start ng pagbilang kasi ito nakadikit. 1, 2, 3. Okay? Ito, ano siya? Invalid yung pagbilang. So, magandang mag-hold dito ng buy kasi invalid. Kailangan niyang mag-create ng buy level. Okay? Yan nga. Invalid. Okay. Invalid nga ba? Oo. Pero, bakit nilagyan ko to ng buy level dito? Okay, buy level number 9. Okay. 1, 2, 3, 4. Ay, oo nga pala. Sorry. Hindi pala siya invalid. Kasi hindi naka-portrait yung yung pag ako ay nag-trade kasi this time naka landscape, kaya sa tingin ko parang yung red candle dito nakadikit, pero hindi nakadikit siya. So, ito yung hanapin natin ulit yung buy level. This one. Bago mag-entry, hanapin natin yung bull candle na mag-open sa taas ng buy level. Okay? So, yun na. Ito na yung confirmation candle. Okay. So, napakaganda kasi tuloy-tuloy po siya sa pagtaas. At hanggang ngayon, sa mga oras na to, talagang tiba-tiba yung mga nakabay. At syempre, ako, simple lang naman. Okay. Masaya na ako. Okay, ito naabutan ko ito, nakita nyo. Mamaya makikita nyo yung mismong nirecord ko rin. Yun yung pinakahuling entry ko po. At saan kaya aabot yung aking dineposit? Okay? Yan, ipapakita ko rin sa inyo later. So, ganun lang po kasimple yung ating formula. At kung titingnan nga po natin sa H1, okay, ito na po mismo yung formula natin. Napakaraming levels, di ba? Ang gagawin natin ay i-delete natin yan. Okay. Iiwan lang natin yung mga recent levels. So, yan, iwan natin yan. Okay, iwan natin yung dalawang cell. Ito, iwan natin yung by level. Yan. Okay. Yan, delete natin po So, kung titingnan po ninyo dito sa H1, okay,
para kampante tayo, confident tayo sa ating mga pag-entry. Okay, switch natin sa ano ha, sa M5 muna. Yan. Okay. Dito po sa ating cell level, bago nagkaroon ng cell level number 2, okay, dapat nyo pong malaman na talagang nagkaroon po ng false break po. Okay? Ulitin ko ha, nagkaroon ng false break. At para malaman natin na false break po siya, ang gagawin po natin ay nawala yung ano, dagdagan ko na lang. Nawala yung cell level number 1 natin pala. Number 2. Dapat na nandito pa rin. Yan. Ito yung cell level number 2 natin. So, ulitin ko. Bakit nagkaroon dito ng false break? Okay. Tandaan nyo to ha. May, ano yan, may label. Cell level number 1. Tapos ito, cell level number 2. Ito, kumbaga nung umaga, ito yung new cell level. Okay. Pero nilagyan ko ng number kasi ngayong gabi may cell level number 3 na. Okay? So, click na natin. Okay, itong dalawa na to ha. Kung isi-switch natin yan sa H1, makikita natin dito. Okay? Yan. Yan. Ito na po sila. Ito yung cell level number 2. Ito naman yung cell level number 1. Obvious po na walang valid break sa baba ng mga nabanggit kong levels. Okay? Yan, dito sa part na to. Wala po talaga. Wala. So, false break. Kaya ang nangyari, umangat ng umangat. At isa pang dapat nyong malaman, ang aking formula, simple lang. Tinawag ko tong color bytes formulas. Okay? Syempre, dapat nyong malaman, unang bukas nyo pa lang ng mga chart niyo kahit anong time frame pero ang the best na time frame na ginagamit, ang mismong main reference ko dito, yung mismong H1 time frame. Okay? Ito po, pares to. Yan, pares po yan siya. Yan, pair. Yung doji na yan, okay, it consists of doji and yan. I-zoom natin. Yan. It consists of red and green. So, pag sinabi kong pares, okay, kahit yung isang maliit, yung isang malaki, or mahaba, okay, basta't magkaiba yung kulay nila, at the same time, kahit magkaiba yung size nila, pero may part sa body nila na magka-level, magkatapat. So, considered silang pair. So, red plus green, yung third candle, okay, yan. Basahin na lang natin to ha. Yan, para at least makita nyo rin. Yan, ulitin ko, babasehan natin yung third candle. Kailangan matiyak natin na yung third candle is green para confirm yung pag-buy natin. So, yung mga confirmation doon sa ating buy level, okay, doon sa M5, talagang napatunayan natin yung ating formula ay tama po. Okay? So, pagdating dito, nagkaroon po ng another pair. Okay? Kaya, dati-rati hindi ako gumagamit ng levels. Color bytes lang ako. Ayaw ko ngayon ito. Napakarumi ng aking chart. Nadudumihan ako ngayon. Okay? So, ngayon, nung nagkaroon ng another pair, green plus red, yan po ay cell pair. Yan yung cell formula ko. Okay? So, yung third candle, kadalasan ang nangyari sa third candle, naging red. Pero biglang umagat at naging doji. So, dapat, since scalping siya, dapat yun nakapag-scalp ka kaagad. Okay? Then,
nagkaroon ng consolidation dyan, pero biglang nagkaroon ng malaking bull candle. Ayan na. So, nung hinihintay natin, may confirmation naman sa above buy level. Yung sumunod na oras, nagkaroon ng panibagong pair. Okay? Sell pair po ito. Ito yung sell formula ko. Green plus red, yung third candle, yung confirmation, okay, that is red. Kaya confirm siya sa pangatlong candle, di ba? Pero kung nasubaybayan natin to sa M5 time frame, nasabayan natin yun. Okay? Kasi nagkaroon ng crossover sa mga EMA. Yun nga. Tapos another pair na naman. Pero this time, it's a buy formula. Red plus green, yung third candle, equals green. Ulitin ko, bakit bumagsak? Okay? Yun na nga yung sinasabi ko na pag tuwing nagkakaroon ng new buy level, talagang nagbabago yung direction kaya bumagsak, di ba? Kung hindi tayo nakapagpitas, ang laki ng binagsak niya. So, ganyan lang po kasimple. So, ganun pa man, wala tayong takot kung na-observe natin yung proper lot sizing, proper lot sizing, yun, nagpatuloy po sa pag-angat hanggang sa kasalukuyan. So, ganyan lang po kasimple yung aking formula. Talagang base sa mga kulay lamang. At talagang kung titingnan natin at tatanggalin natin lahat-lahat yan. Okay. Itong dati wala akong mga moving average which are exponentials. Dati wala ako niyan. Kulay lang yung binabasihan ko. Pero para sa inyo na sharean ko nito, mas maganda na po na may mga levels kasi magdadagdag yun sa atin ng confirmation bago tayo mag-entry. At tiyak, magiging profitable din po tayo. Ganun lang po kasimple. At naway may natutunan kayo sa pag-share ko po ng mga nangyari sa gabing ito bago tayo matulog. Masayang-masaya po ako kasi medyo malaki-laki yung ating profits sa gabing ito. Yan. Later, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung ating withdrawin. Okay. Saglit lang po. Okay po, mag-withdraw na po tayo ng ating profits. Ayan po. At talagang napakasarap mag-withdraw ngayon. Napakalit lang ng ating deposit. At syempre po, ganito po yung nangyayari. Magtira lang tayo ng $5.43. Pounds, GBP. Yan. So, hindi siya dollars, kundi GBP po siya. 120.43. Yan. 120. Yan. 0.43. $5 lang itira natin. Yan. Okay. So, ganito kasarap magpitas-pitas lang, no? So, pag-aralan nyo po yung ating scalping strategy at sa gold ko po ito, talagang ako po, masaya na ako na ma-share to sa inyo. Katibayan po ito na talagang napakabisa ng ating formula, ang Color Bytes formulas. Samahan pa natin ng levels kasi yun yung time na bibigyan tayo ng talagang siguradong profits kasi hinihintay natin yung mga confirmation candle. So, yan po. I-request natin po. So, yan. 5 Britain pounds ang ating natira sa ating account. So, marami pong salamat. At, yan. Success na po. Naway may muli na i-share ko sa inyo yung
aking best scalping strategy sa gold. Pwede naman po sa ibang maraming nagpatunay na effective din po yung scalping strategy natin kahit sa ibang forex pairs at maging sa Bitcoin, sa mga cryptocurrencies. Yan po. At i-share nyo po yung video pong ito. At sa mga bago pa lang, huwag makalimot na mag-subscribe. At God bless po sa bawat isa. Yun po yung pinakasusi ng lahat. I-request natin lagi kay God na bibigyan tayo ng wisdom para sa pag-analyze ng market. Okay. Talagang i-grant niya yung ating request. Salamat po!